Nasira pa yung flood control natin. Dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, magbibigay lang tayo ng ating opinion, no? Kasi ito naman, alam naman natin, no, na yung bagyong Karina ay napakaraming na pinsala. Nakakalungkot man, no, na marinig or mapakinggan yung ganitong balita, no, na maraming binaha, maraming mga kabuhayan ang nasira at nawala dahil sa bagyong Karina. Eto lang yung sabi, or pakinggan natin tong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinabi niya sa SONA na 5,500 na flood control. Diba? Anong nangyari? Anong nangyari doon? Natapos na nila noon nung January pa. Ang laki pa ng budget, 255 billion. At ngayon pa iimbestigahan yan ng Kamara at ng Senado. Bilyong-bilyong piso ang inilaan sa flood control na yan. So anong nangyari? Sa ginastos nila dyan, sa pondo nila, sa ginastos nilang pondo dyan, sa flood control na yan. So, anong nangyari? Palpak. Imagine, 255 billion pesos ang allocated na budget ng 2024 para lang sa flood control na yan. Naku, ang flood control, no? Ang flood control measure, yan sana ang magpoprotekta, no? Laban sa malaking baha, sa mga sakuna, no? Sana inisip nila ngayon, nagtuturuan sila kung sino at ano ang dapat gawin at sino ang may sala. Bakit? Bakit sinisisi nyo ang taong bayan? Nagtuturuan sila. Nagsisisihan sila. Tapos kung tatanungin mo tungkol sa flood control, sa interview, etong si PBBM, umiiwas sa mga tanong. Di ba yun ang ibinida mo noong SONA? Yung 5,500 na flood control na natapos ninyo noong January. Okay, panoorin din natin kung ano masasabi, no, ng mga residenteng apektado sa bagyong Karina o sa pagbaha, no, ng kanilang lugar at sa sinabi din ni PBBM tungkol sa flood control. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito ang taas noong ipinagyabang ni BBM sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA nitong Lunes. Ang nasabing umano'y accomplishment ng Marcos administration, pinalakpakan na ng kanyang mga kaibigan at kaalyado sa gobyerno. Pero ano ito? Bakit lubog sa tubig baha ang malaking parte ng Metro Manila? Hindi ba't iniyabang ni Marcos Jr. na umabot daw sa mahigit 5,000 flood control projects ang natapos at marami pa daw tinatapos base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council or NDRMC as of 8 a.m. July 25 araw ng Huwebes. Umabot na sa halos 300 lugar mula sa halos lahat ng rehiyon sa bansa ang lubog sa tubig baha. Pinakamarami sa Region 3 na may mahigit 200 lugar ang binaha. Sumunod ang Mimaropa na may 34, Calabarzon 31, Barm 13, Region 9 na mayroong 9, habang ang Region 2 at Region 10 ay mayroong tig-iisang lugar na binaha. Kabilang ang Barangay Longos sa Malabon City sa mga nagtitiis dahil sa matinding pagbaha na dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina. Kagabi dito na-stranded ako dito ng anong oras na ako nakauwi ng bahay, alas 9 na ng gabi. Lalo hanggang dito, gagabi nga dito. Bali, sa ngayon sir, hanggang dito po. Yung po sa amin sa looban, sa Mesa Pagita po. Hanggang dito po eh. Dito po kami sa may J. De La Cruz. Ayon sa mga residente, ngayon lang sila ulit nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Ngayon lang to, ngayon ganyan kagrabe, sobra. Hindi na talaga makadaan yung mga sasakyan. Kahit anong uri na sasakyan, hindi makadaan. Ngayon lang. Nung una, nung Andoy, saka yun lang. Ngayon lang sumunod. Ngayon lang? Opo sir, ngayon lang din po ulit pinasok yung bahay namin sir. Hindi naman po, ngayon lang. Ilang taon na nakalipas matapos na nanalasa ang bagyong Ondoy dito sa Pilipinas. Ngayon lang ulit nakaranas ang mga taga-barangay Longos dito sa Malabon ng ganitong taas ng tubig baha. Kaya hindi daw sila naniniwala na may flood control project ang Marcos administration. Hindi ako masyado maniwala doon kasi sinasabi lang nila yun para medyo lalakas sila. Wala po. Wala lumalaban. At saka nabukas. Hindi po namin nararamdaman. Wala. Kalokohan yun. Flood control, tinan mo nga yung nangyari sa anong lugar yun? Grabe talaga. Sa NLEX na lang 9 hours, di ba? Saan ang flood control mo? Sa next video, di ba?
Parang dapat kasi ang gobyerno may vision. Tonelada or super ang dami talagang basura. Hindi sila makalabas ng kanilang bahay kasi nga yung yung buong area talaga, yung kalsada nila talaga as in puno talaga ng basura. Hindi sila makalabas ng bahay kasi puro basura. Nakakatakot ha. At yung mga tao na lumulusong sa baha, nako, nakakatakot ang leptospirosis, nakakamatay yun. Ahid ka dapat. Kahit sa social media ay hinahanap ng milyon-milyong Pilipino ang sinasabi ni BBM na flood control project matapos ang ginawang briefing kung saan pinag-usapan ang epekto ng sama ng panahon na ginanap sa NDRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Dumepensa si BBM sa kanyang mga kritiko at sinabing nabangga daw ng barko ang flood control kaya ito nasira at naging sanhi ng malawakang pagbaha sa halos lahat ng bayan. Nasira pa yung flood control natin. Binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. Okay, eto yun ha. Eto yung posibleng dahilan kung bakit palpak ang flood control ng admin ngayon. Sa napakalaking budget na 255 billion, eto yung posibleng dahilan. Yung flood control system na katulad ng drainage system, ng dam, na hindi sapat yung laki. Kung halimbawa, ganito kalaki lang yung gagawin nila. Tapos, ganito pala kalaki ang baha na hindi nila inaasahan. So, mawawasak talaga yon. Kasi hindi siya ganun kalaki o ganun katibay ang ginawa nila na infrastruktura. Kasi, kung halimbawa, maliit lang, tapos yung baha naman, sobrang laki or sobrang grabe yung current, talagang mawawasak talaga yan. Diba? At saka, eto isa din yung yung kawalan ng maintenance, yung pag-aaral at plano. Isa din sa problema yung basura, 'di ba? Pag maraming basura, so hindi mo talaga mapipigilan na yung tubig aapaw talaga dahil sa basura na 'yan. 'Di ba? Problema, napakalaking problema 'yon. Climate change, hindi natin mapipigilan. 'Di ba? Tayo rin naman talaga ang tao ang isa sa sumisira ng ating kalikasan, 'di ba? Tapos, utang na naman sila ng malaking halaga para sa budget sa next year, no? Napakalaking uutangin nila. Tapos, yung sa SONA, diba? Sa SONA na budget is 20 million. Pero, yung budget para sa napakadaming apektadong mamamayan sa bagyong Carina na yan, ang budget, 29 million.